Ang Almighty God sa Tagalog ay pinakamakapangyarihang Diyos. Ang Ama, ang The Most High o kataas-taasang Diyos. Pero sa mga Trinitarians, ang Panginoong Hesukristo ang Almighty God. Lalong-lalo na sa mga Sabadista. Sa mga paliwanag nila, parang mas mataas pa ang Ama kaysa sa Anak. Pero ayaw nilang aminin. Hindi yata nila nauunawaan ang ibig sabihin ng Almighty at Highest. Sabi ng Lord Almighty, I will be a father to you and you will be my son. Ang doktrina naman talaga ng Trinity, mas dakila ang Ama kaysa sa Anak. Pantay sila sa nature daw at hindi sa ranggo. Pero hindi ba ang Almighty ay pinaka? Tumawa lang si Johnson. Sabi, pareho naman silang Almighty ng Ama at Anak. Kaya lang, nagpakababa si Jesus. Huwag na nating ibaba pa ang nagpakababa na. Katwiran ba yun? Napakababaw naman. Sabi ni Jesus, hindi niya kayang gawin ang anumang bagay kung hindi gawa ng Ama. Kasi daw si Jesus, hinubad ang pagka-Diyos at nag-anyong alipin. Hindi ba ang ibig sabihin ng alipin ay rank? Hindi naman yan nature. At sabi ni Apostol Pablo, ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo ay ayon lamang sa laman. Samantalang ang pagka-Diyos ng Ama ay eternal powers. Humugot kasi sila sa Revelation 4:8 na si Jesus daw ang Almighty God, upang patunayan na ang great God sa Titus 2:1-3 ay ang Panginoong Hesukristo. Kasi sa translation sa 4:8, ang nabuhay, ang namatay, at ang darating. Pero mali yun, dahil ang English nun ay which was, which is, and which is to come. Nasa Tagalog ay ang nakaraan, ang kasalukuyan, at ang darating. Ang revelation naman ay talagang galing sa Diyos Ama. Ibinigay kay Jesus, ibinigay sa anghel, at ipinasa kay John. Kaya ang talagang nagsasalita sa revelation ay ang Ama. Kaya kung may mababasa ka dyan, I am the Alpha and Omega. I am the God Almighty, which is, which was, and who is to come, ay ang Diyos Ama yan at hindi si Jesus. Sinasabi lang ng anghel yan. Yung vision kasi ni John, nagpa-flash-flash yan tapos may nagsasalita, may nakikita siya, may nakakausap siyang anghel. Sa Revelation 1:4 pa lang na which is, which was, and which is to come, ay ang Ama yun. At sa Revelation 1:5 naman ay si Jesus yun. Kaya yung sa Revelation 1:8 ay ang Ama yun at hindi si Jesus. Sa pagbabalik ni Jesus, kasama ang Ama. Tsaka yung trono. Ang Ama yung nakaupo dun sa trono. Alam nga namang wala ang Ama sa trono niya. At si Jesus ang nakaupo dun na kordero. Sa setting pa lang ng kung babasahin mo yung Revelation, makikita mo dun. Ang Ama ang nasa trono, si Jesus ang nasa gitna, napapalibutan ng 7 espiritu ng Diyos ang Ama, at napapalibutan ng 24 elders, at sinasamba ng 4 na nilalang na buhay. At ang inaawit dun ay ang awit ni Moses at awit ng Kordero. At ang Kordero ang kumuha ng aklat sa kanan ng Ama, na nakaupo sa trono. At dun sa bandang huli sa 22:13, ang anghel ang nagsasalita ron. Tapos biglang nagsalita yung Alpha and Omega bago nagsalita si Jesus. Kaya malabong ang anghel ang Almighty God o kaya si Jesus. Sabi nila, ang Elohim plural, ang El ang tinutukoy na Ama. Pero pag tinignan mo yung translation sa Hebrew, El ang nakasulat pag sinabing the Most High at saka yung Almighty. Kaya yan Trinity, imbento yan, yung God is Unity or God is Trinity. Wala namang ganyan sa Biblia. False doctrine yan.